Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahahatiran ng sapat na pagkain ang mga sinalanta ng Bagyong Christine. Pero ang DSWD nakahanda na bago pa man pumasok ang bagyo. Yan ang balitang pambansa ni Kenneth Pasyente. Walang dapat magutom. Isa yan sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DSWD sa harap ng pananalasa ng Bagyong Christine. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, hindi lang pamamahagi ng tulong at rescue operations ang nais patutukan ng punong ehekutibo. Pinatitiyak din ng Pangulo na dapat ay may sapat na pagkain ng mga apektado ng bagyo. Makakaasa ho kayo na tuloy-tuloy po yan ang ating instruction ng ating mahal na Pangulo na walang pamilya o walang biktima ng kalamidad na to na magugutom. Kaya tiniyak din ng DSWD na sapat ang supply ng tulong sa harap ng walang patid na pag-aksyon ng pamahalaan sa epekto ng bagyo. Katunayan, bago pa man pumasok ang bagyo, nakapreposition na raw ang humigit kumulang 170,000 na family food packs o FFPs sa Bicol. 121,000 pa ang natitira at hindi na raw hihintayin pa na maubos ang supply kaya patungo na sa kabikulan ang karagdagan pang 100,000 family food packs. Bago natin naramdaman yung epekto ng Bagyong Christine, ang national stockpile natin, ito yung mga family food packs na nakakalat sa lahat ng mga warehouses natin sa buong bansa, nasa kulang-kulang 2 million pieces. Ngayong umaga, I don't know if they can just flash the data, meron tayong 1.982600 million family food packs. Nabawasan mula kahapon hanggang ngayon kasi nagre-release na tayo. So we're ready. Sa katunayan, kausap ko kahapon si Mayor Legacion. The day before, kausap ko si Congressman El Rey Villafuerte. Kausap ko rin kahapon ng ating acting governor ng Albay, si Vice Governor Glenda. At ang assurance namin sa kanila, bagamat sila ang first line of defense, ang local government units, handang-handa ang pamalang nasyonal na i-augment o dagdagan ang kanilang mga supply. Kasado na rin daw ang ibibigay na tulong sa mga apektadong individual oras na makalabas na ng bansa ang Bagyong Christine. Once mapasok na ng mga residente yung kanilang mga bahay after the storm at ma-realize nila yung extent ng damage, papasok ulit ang DSWD to extend financial assistance together with DSUD naman to repair, rehabilitate yung kanilang mga tahanan at ari-arian na maaring napinsala. Sakali namang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang namumuong sama ng panahon sa Mindanao, giit ng DSWD, handa sila para rito. We have stockpiles also in Mindanao and Eastern Visayas. Later on, we can share with you the graph that we pulled out a while ago. Those remain intact. And we continuously produce goods out of our Cebu Processing Center. Kung matatanda natin, dalawa kasi yung repacking center ng bansa. Nasa Pasay yung tinatawag naming National Resource Center at nasa Visayas, nasa Cebu naman yung para sa Visayas and Mindanao. There are plans, part of the anticipatory action, to build one starting next year. The third one na ilalagay naman natin sa Caraga, nasa Butuan. That will serve the Mindanao and the eastern seaboard ng Visayas, Mindanao that's very prone to typhoon. Ang OCD naman on red alert na para mas mabilis ang pag-aksyon sa bagyo. Pinaplansya na rin daw ang mga kinakailangang rubber boat sa Bicol, partikular sa Naga, lalo't prioridad din ng pamahalaan ng rescue operations. Iginiit naman ng OCD na sapat ang resources pero hamon pa rin ngayon ang taas ng baha sa ilang lugar. Kaya giit ng OCD na deploy na ang ilang equipment mula sa Southern Luzon Command ng AFP para mag-augment sa mga operasyong isinasagawa ng mga lokal na pamahalaan. As we speak po, kinokolekta na po yung mga commitment din ni Secretary Teodoro through the J3 po. In fact, nakita ko na po yung listahan ng mga equipment. Meron din po tayong 17 na air assets, no, na naka-preposition sa Villamor, naka-preposition sa Cebu, which are readily deployable, weather permitting, kasi we have to be sure din po that our pilots, our assets are safe. And yan po ay commitment and we are going to keep it. And as we speak po, nagdumadating na rin yung tulong sa Bicol. Una, sabi ko nga, yung galing sa Solcom, which is the area command nearest, yung jurisdiction niya po yung Bicol, and Region 8, which is the nearby region from Tacloban. Mula sa PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.